Magandang araw po mga kapatid. Welcome to this episode of the BQA Tagalog. Tama ba ang turo ng Iglesia ni Cristo ukol po sa Roma 10:15? Ito po ay patungkol doon sa banggit paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo. Kasi ang inaangkin po ng mga taga-Iglesia ni Cristo, kung hindi po kabilang isang tao sa kanilang samahan o kaya hindi kumikilala kay kapatid na Felix Manalo, wala po silang karapatan para maunawaan at magkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ito pong ating susubukin, ito pong ating pag-aaralan. Pero bago po tayo magsimula, tayo ay manalangin muna. Ama naming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Nandito po kami magkakapatid, tumatawag sa iyong banal na pangalang Yahuwah. Yahuwah Abba, salamat ng marami. Binigyan po kami ng ganitong pagkakataon upang ipahayag ang iyong dalisay na mga aral. Pakibasbasa ng lahat ng mga makikinig at sa gagawin naming pagsusuri, ikaw po sana ang aming makapiling sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. Panginoon na aming Yahushua, ikaw pong aming kinikilala na tunay na sugo. Ikaw po ang mensaherong pinadala ng Ama para sa kaligtasan ng tao. Ama, sumasampalataya kami, dininig mong aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ngayon po mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli po namin kayong kapiling sa ganitong mga pagsusuri. Ngayon sa ginagawa nating mga pag-aaral at pagsusuri, ukol po sa mga sinasampalatayanan ng ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo, ang layunin po natin ay hindi po para pahiyain ang ating mga kapatid, hindi po, mahal na mahal natin sila. Subalit, gaya nga po ng sinasabi ng Iglesia ni Cristo, para lumitaw ang katotohanan, kuminsan kinakailangan tayo magbunyag ng mga maling aral. Kaya ito'y gagawin natin ngayon, magsusuri po tayo, aalamin natin ang katotohanan ukol po sa Roma 10:15 at aalamin din natin kung ang pag-unawa ng Iglesia ni Cristo ukol po sa talatang ito ay naaangkop at naaayon sa Biblia. Kaya bago po tayo pumunta doon po sa Roma 10:15, ang dahilan kung bakit natin po ito tinatalakay ay sapagkat meron po kasing nag-message sa akin, ito po yung nilalaman ng kanyang mensahe. Hello po, Brother John. After I sent the video to one of my INC friends about kailangan bang umanib sa Iglesia ni Cristo upang maligtas, kung natatandaan po ninyo, yun po yung unang programa natin o unang BQA Tagalog po natin. Ang pamagat po nun ay kailangan bang umanib sa Iglesia ni Cristo upang maligtas. Meron po tayong video, pinadala po ito ng isang kapatid natin. Ang tugon doon po sa video, he sent me back this video focusing on the only authority to teach the gospel is sugo. And obviously po, they are referring to Catholics and INC ministers only. Is it possible po to have a rebuttal? And I will let him watch it. Thank you so much po, Kadyan. Kaya ito pong paksa na ating tatalakayin ay sagot doon po sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo na ang may karapatan lang mangaral o may otoridad lamang mangaral ng dalisay na ebanghelyo ay ang tinatawag na sugo o ang kapatid na Felix Manalo. Ito po ay nanggagaling sa isang video na pinadala po sa akin na link. Ito ay isang programa ng Iglesia ni Cristo at ang pamagat po ay ang ibinabadya ng mabilis na paglipas ng panahon. Ito po ay mula sa INC TV, YouTube po ang source nito, Iglesia ni Cristo Evangelical Mission. Kaya meron pong dalawang ministro, nag-uusap po sila at doon po sa kanilang pagtatalakay, napasok po nila yung tanong na ito. Ang tanong ay sino kaya ang dapat pakinggan ng tao upang matanggap niya ang tunay o dalisay na ebanghelyo. Siyempre gusto natin malaman ang sagot sa tanong na ito sapagkat ang ebanghelyo na gusto natin matanggap ay yung tunay, dalisay. Hindi po yung ebanghelyo na hindi naman po tinuro ng banal na kasulatan. Kaya ito'y sinagot nila. Para sagutin po ang tanong na ito, ang ginamit nila ay Roma 10:13 hanggang 15. Ito po ang nilalaman
ng talatang kanilang binanggit. Kaya makikita niyo po sa screen, yun pong mga talata. Ito po, Roma 10:13 hanggang 15, ito po ang nakasulat. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Roma 10:13 hanggang 15. Kaya binasa po nila yung nilalaman ng Roma 10:13 hanggang 15. Pagkatapos basahin ang talatang yon, ito ang kanilang konklusyon. Itong sinabi po ng isang ministro, ayon po kay Apostol Pablo, binasa po natin, ang maliligtas ay ang mga nakapakinig at sumampalataya sa pangangaral ng sugo ng Panginoong Diyos. Sa makatwid, ayon sa kanilang konklusyon at ang batayan po nila, Roma 10:13 hanggang 15, para ang tao maligtas, kinakailangan dumaan muna sila sa pakikinig sa pangangaral ng isang kinikilalang sugo ng Panginoong Diyos. Sino po ba yun? Walang iba kundi kapatid na Felix Manalo. Kaya kung titingnan po natin itong konklusyon nila, pwede po natin itong tingnan sa ganito. Ayon po kay Apostol Pablo, binasa po natin, ang maliligtas ay ang mga nakapakinig at sumasampalataya sa pangangaral ng kapatid na Felix Y. Manalo. Sa makatwid, iisa lang po ang paraan para ang tao maligtas, dapat umugnay kay kapatid na Felix Manalo at sa lahat ng kanyang pangangaral at mga pagtuturo. Ngayon, sa Assembly ni Yahushua, tayo po ba ay against sa kapatid na Felix Manalo? Hindi po. Hindi po tayo against sa kapatid na Felix Manalo. Pero hindi lahat ng tinuturo ng kapatid na Felix Manalo ay sinasang-ayunan po natin. Pero lang tayong pinipili. Kaya siya po ay isang tagapagturo, pero hindi po siya yung tinatawag ng Biblia na ang sugo. Sapagkat yung pamagat na ang sugo, yun po ay dapat lang ibigay sa ating Panginoong Yahushua, hindi sa kaninumang tao. Kaya ang kapatid na Felix Manalo, siya po'y kinikilala namin, tagapagturo, tagapangaral ng Biblia. Pero itong konklusyon na ayon po sa Roma 10:15, ang kanilang binabandila para po akayin ng tao, huwag kayong makinig sa ibang tagapangaral sapagkat hindi naman sila sugo. Kapag hindi raw sugo, o kaya hindi tinuturo, yung tinuro ng sugo, hindi dapat paniwalaan. Dapat ay itakwil. Kaya nga, doon po sa kanilang exchange, itong dalawang ministro, ang sabi, kaya hindi lahat ng nangangaral, kapatid na Jello, pangalan po ng isa, kapatid na Jello, isa po kapatid na June, at mga kaibigan, kahit sabihin Biblia pa ang daladala, ay magbubunga sa tao ng tunay na pananampalataya at kaligtasan. Hindi po. Tandaan natin ang pahayag ni Apostol Pablo, paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo. Yun nga ang nakasulat doon. Pero ang conclusion nila, ang sugo lang, ang kapatid na Felix Manalo lang, ang may karapatan na magturo ng dalisay na ebanghelyo. Paano? Kapag hindi mo tagla yung pamagat na ang sugo, at ikaw ay nangangaral ng Biblia. Halimbawa, nagsuri ka, nag-aral ka ng banal na kasulatan, tapos nanalangin ka, humingi ka ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, pero hindi ka po pamagat, hindi mo po tagla yung pamagat na ang sugo, meron ka bang karapatan makaunawa at mangaral ng mga salita ng Diyos? Sabi, kung gayon, mga kaibigan, napakahalaga po na ang pakinggan ng tao ay ang sugo, di ba? Kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Panginoong Diyos sapagkat kung hindi po sinugo ang mangangaral, kahit Biblia pa, ay di umano, ay binabasa, pinangangaral, ay hindi naman nila maipangangaral ang ebanghelyo ng wasto o ayon sa katotohanan. Ayon po sa binasa natin kanina, kapatid na June, tanging
ang sugo lamang. Tanging ang kapatid na Felix Manalo lamang ang binigyan ng Diyos ng karapatan na makapangaral ng dalisay o tunay na ebanghelyo sa ikapagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Sa makatwid, ayon po sa kanila, kapag hindi ka kabilang sa kanilang samahan, kapag hindi ka naniniwala kay kapatid na Felix Manalo bilang ang sugo, hindi ka maliligtas. Kasi kahit nagbabasa ka ng Biblia, kahit sumampalataya ka sa Biblia, kahit ituro mo ang Biblia, hindi ka kasi nakaugnay sa ang sugo, wala kang kaligtasan at walang karapatan mangaral. Ang sugo lang, ayon sa kanila, ang sugo lang po ang makapangangaral ng Biblia ng wasto at ayon sa katotohanan. Kaya nakuha nila yung conclusion na yon pagkabasa sa Roma 10:15. Ito ngayon ang dapat natin alamin. Ano ba talaga ang nakasulat sa Roma 10:15 at ang tunay na kahulugan nun? Totoo ba na ayon sa Roma 10:15, ang kapatid na Felix Manalo lang ang tanging makapangangaral ng dalisay na ebanghelyo? Yan ang ating aalamin. Kaya basahin po natin ulit yun pong Roma 10:13-15, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsisitawag? Doon sa hindi nila sinasampalatayan. At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mangakikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Ngayon, ito po ang konteksto ng Roma 10:13-15. Pag binasa po natin ang Roma 10:13-15, tapos mag-focus tayo doon po sa 15 na naglalaman at paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo. Kapag yun po ang ating bibigyan ng pansin dito po sa screen at paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo. Pansinin po ninyo ang nakasulat po sa Roma 10:15. Alamin natin, ano ba talaga ang kahulugan ng Roma 10:15? Ayon po sa paliwanag ng Iglesia ni Cristo, itong kahulugan ng Roma 10:15, tanging ang sugo lamang po ang binigyan ng Diyos ng karapatan na makapangaral ng dalisay o tunay na ebanghelyo sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Yan pong kanilang konklusyon na binasa natin kanina. Di ba? Kaya mula sa Roma 10:15, nag-conclusion sila na tanging ang sugo lamang po ng Diyos ang binigyan ng karapatan makapangaral. Tingnan niyo po yung talata. Yun po ba ang nakasulat sa Roma 10:15? Ayon sa Roma 10:15, may banggit na mga sinugo. Di po ba? Pero yung paliwanag ng Iglesia ni Cristo, yung banggit na mga sinugo, ginawang ang sugo. Teka muna, pwede bang gawin yun? Hindi po dapat ganunin ang talata. Di po ba? Binabanggit mga sinugo, ginawang ang sugo. Sa makatid yung banggit ng mga sinugo, ginawa nilang titulo. Ginawa nilang tungkulin. Anong tungkulin yun? Ang sugo. Napansin niyo po? Yun po, sinabi ni Apostol Pablo, kung hindi sila mga sinugo, yun po'y ginawang titulo, ginawang tungkulin. Anong tungkulin? Ang sugo. Ito po'y natatanging tungkulin ang sugo. Kaya ang banggit na mga sinugo ay tumutukoy daw sa isang natatanging titulo o tungkulin na ang sugo. Di po ba yan ang tawag ng kapatid na Felix Manalo? Ang sugo. Di ba? The messenger. Pero dapat natin alamin, yun ba talaga ang mensahe ng Roma 10:15? Ang layunin ba ng Roma 10:15 ay para ipakita na ang kapatid na Felix Y. Manalo lamang ang may natatanging karapatang mangaral ng ebanghelyo? Ano ba talagang tunay na kahulugan ng Roma 10:15? Sana po maging maliwanag sa lahat ng nakikinig, hindi po kami kalaban ng kapatid na Felix Manalo.
kaibigan namin ang kapatid na Felix Manalo. Siya po ay gustong-gusto namin yung sinabi niya, huwag kayong makinig kay Manalo. Di ba? Makinig kayo sa Diyos, makinig kayo kay Kristo, makinig kayo sa Biblia. Kaya nga ito'y tinuturo natin eh. Tinuturo natin ito para po yung mga hindi dapat na taglayin na pananampalataya ukol po kay kapatid na Felix Manalo ay alisin natin sa ating paniniwala. Kasi merong mga nagsasabi, huwag kayong makinig sa ibang mga tagapangaral sapagkat hindi naman yan tinuro ng kapatid na Felix Manalo. Halimbawa, yung tungkol po sa pangalan ng Diyos. Hindi yan tinuro ng kapatid na Felix Manalo. Hindi natin dapat pakinggan. Teka muna, nakasulat sa Biblia hindi lahat na nakasulat sa Biblia dapat ay pakinggan natin. Kung ano lang yung tinuro ng kapatid na Felix Manalo. Yun po'y balina. Kasi ang mismong kapatid na Felix Manalo nagsabi, huwag kayong makinig sa akin, makinig kayo sa Biblia. Kaya ayon po sa Roma 10:15, ayon po sa paliwanag ng Biblia, ano po ba talagang mensahe ng Roma 10:15? Yung ba'y tumutukoy sa natatanging tungkulin, natatanging karapatan na binibigay lang sa mga quote-unquote sinugo? Alamin natin. Yung Roma 10:13-15, basahin po natin uli, okay po? Para makita natin uli yung konteksto. Roma 10:13-15. Ayon po kay Apostol Pablo, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Ayon po kay Apostol Pablo, mayroong mga taong maliligtas. Sino po sila? Yung kumikilala at tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya, ibig sabihin, sumasampalataya sila. Kinikilala nila ang Panginoong Yahuwah, Panginoong Yahusya, kaya sila maliligtas. Paano po maliligtas? Paano tatawag ang tao sa pangalan? Yun nga paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Pagkatapos ni Pablong sabihin na yung mga taong maliligtas ay tumatawag sa pangalan, nagbanggit siya paano tatawag ang tao kung hindi sila sumasampalataya, kung hindi nila sinasampalatayanan ang Panginoon. At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan. Ibig sabihin, para ang tao maligtas, kinakailangan tumawag, kumilala, sumampalataya sila sa Panginoon. Okay po? Yun ang gusto ni Apostol Pablo mangyari. Kasi ayon sa Roma 10, marami siyang mga kaibigan na nasa Israel, mga hindi pa tinawag. Hindi kasi naniniwala kay kanino? Sa Panginoong Yahusya. Anong gusto mangyari ni Apostol Pablo? Na yung mga kaibigan niya sa Israel, mga Hudyo, sila po'y tawagin din para magkamit din ng kaligtasan. Yun ang gustong mangyari ni Apostol Pablo. Kaya sinabi niya, paano sila maliligtas? Paano sila tatawag kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung hindi nila napakinggan? At paano silang makakakinig na walang tagapangaral? Ibig sabihin, kailangan yung mga tagapangaral para yung balita ukol sa kaligtasan ay maibalita. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Sa makatwid, ayon po sa konteksto ang ibig sabihin ng Roma 10:15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ang ibig sabihin nun, panawagan sa mga tagapangaral. Ibig sabihin, para makilala ng tao ang Panginoon, para ang tao tumawag sa Panginoon, ang lahat ng mga tagapangaral ay dapat pumaroon. Dapat sila isugo. Dapat sila dumuon at ibalita ang Panginoon. Hindi po ba yun ang mensahe ng Roma 10:15? Pero anong paliwanag ng Iglesia ni Cristo? Hindi yun Paliwanag ng Iglesia ni Cristo, tumutukoy daw sa natatanging tungkulin ang sugo. Kaya yung mga sinugo, tumutukoy daw yun sa tanging tungkulin, ang sugo. Walang karapatan daw mangaral ang sinuman kung hindi nila taglay ang natatanging tungkulin, ang sugo. Sa makatwid, ayon po sa paliwanag
ng Iglesia ni Cristo para ang tao magkaroon ng karapatan, maging tagapangaral, kinakailangan muna siya maging ang sugo. Kaya aalamin natin ano ba yung tamang paliwanag? Yung bang nasa itaas o yung nasa ibaba? Ano po bang katunayan na ang banggit na sinugo ay hindi po titulo, hindi po tungkulin, kundi isang aksyon na pinagagawa. Ibig sabihin isang hakbang na pinagagawa ni Apostol Pablo. Kaya nga meron siyang rhetorical question. Paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ibig sabihin, para ang tao makaalam na tumawag sa pangalan ng Panginoon, dapat kayo na mga nakakaalam, pumaroon kayo. At ibalita niyo sa madla yung Panginoon na dapat tawagan. Yun pong ibig sabihin ng Roma 10:13 hanggang 15. Anong katunayan na yung salitang sinugo hindi tumutukoy sa tungkulin, kundi sa isang action? Ito po sa Roma 10:13 hanggang 15, may binanggit dyan na sinugo. Di po ba? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Sa Griego, yung salitang sinugo ay verb, action. Di ba? They be sent. Yung Greek word na yun ay apostelio. Apostelio, isang verb, isang action. Anong klaseng action ang sinasabi ni Apostol Pablo? To go to a place appointed, to send away, to send off, doon po sa ilalim, to send out properly on a mission. Ibig sabihin, ipadala upang mag-mission. Sa makapilang mensahe ni Apostol Pablo, kayong mga tagapangaral, bakit kayo pa banjing-banjing? Dapat pumalat kayo. Dapat lumabas kayo. Dapat pumunta kayo sa mga lugar na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Yahushua, gaya ng mga kapatid ko. Di ba? Yung mga taga-Hudyo, yung mga taga-Ebreo, yung mga Hebrew, kaibigan ni Apostol Pablo, mga taga-Israel. Punta kayo doon at ipangaral ninyo, ibalita ninyo ang tungkol sa ating Panginoong Yahushua. Yun ang ibig sabihin noon. Kaya, paano naman po magsisipangaral ang mga tagapangaral kung hindi sila ipapadala upang mag-misyon? Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Hindi po ba maliwanag na yun ang ibig sabihin nun? Ayon sa konteksto, ayon din po sa grammar ng Griego. Ano lang ang nakakatulad nito? Dito po sa Marko, sa 6:17, sapagkat si Herodes din ang nagsugo. Naku, may sugo pala dito. Yung mga kawal pala sugo. Diba? Sapagkat si Herodes din ang nagsugo sa mga kawal at nagpahuli kay Juan. At nagpatantikala sa kanya sa bilangguan dahil kay Herodias. O mga kapatid, may binanggit po rito na sinugo. Sino po sila? Yung kawal. Anong dahilan kung bakit dapat isugo ang mga kawal? Para hulihin si Juan Bautista. Yung salitang nagsugo, yun din ba yung salita na ginamit sa Roma 10:15? Opo, yun din po. Greek word 649, apostelio. Anong ibig sabihin? Pinadala. Diba? Kaya yung kawal kailangan ipadala. Kasi kapag hindi sila ipapadala, baliwala yung kanilang tungkulin bilang kawal. Kaya yung salitang nagsugo, hindi yan tumutukoy sa kanilang tungkulin. Ito'y tumutukoy sa dapat nilang gawing aksyon. Kaya paano manghuhuli ang mga kawal kung hindi sila mga sinugo? Hindi ibig sabihin, yung salitang sugo tumutukoy sa kanilang tungkulin bilang kawal. Hindi. Ang pinagagawa, ang sinasabi, dapat kayong mga kawal, pumunta kayo kay Juan at arestihin niyo siya. Diba? Kaya maliwanag na yung pong banggit ng sinugo, hindi po yung tumutukoy sa tungkulin, kundi sa pinagagawa ni Apostol Pablo. Ano po yun? Dapat mangaral. Yung mga tagapangaral, lumabas kayo. Yung mga tagapangaral, pumaroon kayo. At ipangaral ninyo ang mga salita ng Diyos. Sino po ba ang mga tagapangaral na dapat na sinusugo?
Ano bang ibig sabihin ng magsipangaral? Balikan po natin yung Roma, Gs ang talatang 15, kasi dapat natin malaman kung sino yung tinutukoy ng mga sinugo eh. Kung yun ba ay natatanging tungkulin. Ang sabi po rito, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Eh ano bang ibig sabihin nung magsisipangaral? Siguro, kapag binasa po natin ito sa Tagalog o kaya sa English, ibig sabihin po niyan, yung parang ginagawa ko, nangangaral. Siguro hindi nyo maiisip na kayo rin ay pwede nyo gawin ito. Diba? Magsipangaral. Tutuusin, sino bang may karapatan magsipangaral na dapat din pumaroon, dapat din lumabas para magsipangaral. Yung salitang magsipangaral na binabanggit sa Roma, Gs 15, hindi po ito tumutukoy doon po sa formal na pangangaral lang eh. Kasi yung salitang ginamit ay kairuso, yun, kairuso. Ito po yung pronunciation guide eh, kairuso. Yun pong ibig sabihin ng mangaral. Okay po? Anong ibig sabihin ng kairuso? Ang sabi dito, pakinggan po ninyo, to be a herald, to proclaim, to publish, proclaim openly something which has been done, a public proclamation. Ibig sabihin, nag-a-announce ka, nagbabalita ka. To herald, ibig sabihin ng public crier. Ibig sabihin, yung tungkulin ng tagapangaral ay magbalita. Tagapagbalita sa madla. Yun ang ibig sabihin ng herald eh. Pagka herald ka, you are a public crier. Pag public crier, tagapagbalita sa madla. Kasi yung ginamit na Greek word ay keiriso, na mangaral, ang nangahuhulugang maging tagabalita sa madla, mag-announce, ito ay hindi limitado lamang sa pagpapahayag mula sa isang pulpito. Kaya halimbawa, meron kang kaibigan, meron kong hawak na Biblia, binabalita mo, ito ay Isaiah 53, ito po ay natupad sa Panginoong Yahushua. Ikaw ay dapat tanggapin siya para ikaw ay maligtas. Diba? Anong ginawa mo nung pinakita mo yung talatang yun? Anong ginawa mo kapag sinabi mo sa tao, ang tagapagligtas sa sinugo ng Diyos ay ang Panginoon Yahushua? Sumasampalataya ka ba na siya'y pinatay pero nabuhay na mag-uli? Pag sinabi mo yun, anong ginawa mo? Binalita mo. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dapat ibalita yung ebanghelyo. Ibalita yung magandang balita. Kaya nga, magandang balita eh. Ibabalita yun. Paano ba natin maibabalita yan? Magagawa ito sa isang formal na pangangaral katulad ng ginagawa po natin ngayon. O pwede rin gawing informal. Meron kayong kausap na kaibigan. Meron kayong tinetext. O kaya nag-share kayo ng mga videos ng nangangaral ng ebanghelyo. Di ba? Binabalita natin, kinakalat natin yung mensahe ukol po sa ating Panginoong Yahushua. Ang katulad po nito ay ang nakasulat po sa Marco 5:18-20. Pakinggan po ninyo. Nang pasakay na si Yahushua sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Yahushua. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Yahushua at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Ito, merong binabanggit na isang dating sinasapian ng demonyo, pinagaling ng Panginoong Yahushua. Anong sabi ng Panginoong Yahushua na dapat niyang gawin? Pumaroon ka at ipamalita. Yung salitang ipamalita na binabanggit dito, anong salita yun? Yun po, keiriso. Yun din po ang ibig sabihin ng to be a herald. Ibig sabihin, kailangan mong ibalita yan sa madla. Kaya yung pinagaling ng Panginoon Yahushua
sinugo niya upang ibalita tungkol sa ginawa sa kanya ng ating Panginoong Yahushua. Sa makatwid, ang may karapatan na magbalita ng magandang balita ay ang mga nagkamit ng kaligtasan, ang mga nakinabang sa pagsusugo ng Panginoong Yahushua. Ang mahalaga rito, yung pagsusugo kay Yahushua, hindi yung pagsusugo sa kanino man. Ang sugo na dapat sampalatayanan, walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Hindi, it's not anyone else, kundi ang Panginoong Yahushua. Sa makatwid, yung binanggit ni Apostle Pablo, paano sila magsisipangaral, paano sila magbabalita, kung hindi sila mga sinugo, kung hindi sila pinadala, ang tinutukoy doon na dapat isugo ay sino? Sino ba yung mga dapat isugo ayon sa Roma 10:15? Balikan natin ng Roma 10:13 hanggang 15, binanggit doon paano sila magbabalita, magsisipangaral, kung hindi sila mga sinugo, kung hindi sila pinadala sa kanilang misyon. Sino po ang dapat isugo? Ayan, no? Sa 13. Sino po ang dapat isugo, mga kapatid? Ang kapatid na Felix Manalo lang ba? Hindi po. Yung mga natutong tumawag at mga maliligtas. Ang dapat po magbalita, yung mga ligtas na. Ang mga dapat magbalita, yung sumasampalataya na sa Panginoong Yahushua. Yung tumatawag na, sila ang dapat na magbalita. Sila ang tinutukoy ni Apostle Pablo. Alam nyo na kung paano maligtas. Alam nyo na at kinikilala ang Panginoon. Dapat ibalita nyo sa iba. Diba? Teka muna. Ano yung ibabalita ng mga nagkamit ng kaligtasan? Ano yung babalita nila? Itaas natin yung pagbasa. Ito kasi yung ebanghelyo Kasi kinokomplika ng marami yung salitang ebanghelyo. Yung salitang ebanghelyo, mabuting balita. Ano ba yung mabuting balitang yun? Na dala-dala natin, dapat natin ibalita. Ito po sa Roma, binasa natin 13 hanggang 15, at itaas natin yung pagbasa sa 9 hanggang 11. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Yahushua ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Ano ba yung ebanghelyo na dala-dala ng mga maliligtas na ito ngang dapat ibalita, itong dapat ipangaral? Number 1, dapat kilalanin si Yahushua na Panginoon. Siya dapat kilalanin Panginoon. Di ba? Ano pa? Dapat buong puso sumampalataya na siya'y pinatay pero muling binuhay ng Diyos. Kapag ito tinanggap natin, akin ang pananampalataya, anong maibubungan nito? Yung sabi po, maliligtas ka. Kaya yun pong ebanghelyo na pinakakalat ni Apostol Pablo. Kaya nga niya sinabi paano sila magsisitawag kung hindi sila sumasampalataya, paano sila magsisisampalataya kung hindi nila kilala, paano sila makakakilala kung walang tagapangaral. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, tayong nakakaalam, tayong nakakaunawa kung sa ebanghelyo, yun ang dapat natin ipangaral. Anong ibig sabihin? Dapat natin ibalita. Kaya nga anong tawag sa ebanghelyo? Masayang balita ng mga bagay na mabuti. Yun ang dala natin Di ba? Sino may dala nun? Lahat tayo. Lahat tayo ng mga sumasampalataya sa Panginoong Yahushua. Di ba? Ang mga dapat isugo upang ibalita ang magandang balita ay ang mga tunay na sumasampalataya kay Yahushua Kristo at hindi lang ang kapatid na Felix Manalo. Nag-gets niyo po yun, mga kapatid. Ang tinuturo ng Roma 10:15, hindi po ang sugo ang may karapatan mangaral. Hindi yung unang mensahe. Walang ganun sa Roma 10:15. Ang tinuturo ni Apostol Pablo, kayong nakakaalam ng ebanghelyo na dala-dala ninyong mabuting balita. Ikalat ninyo yan. Pumaroon kayo para ang tao ay matuto niyan at tumawag din sa Panginoon. Pero ang pinipilit ng Iglesia ni Cristo, kailangan pa rin daw ng isang sugo.
isang ang sugo, sapagkat meron silang tanging significance, meron silang tanging karapatan. Dito po sa Pasugo, God's Message, magazine po ng Iglesia ni Cristo, the significance of God's sending of messengers, na sinulat po ng isang ministro, kapatid na Bienvenido Santiago. Ito po nakasulat sa Ingles. Hence, people should seek God's instruction from His messengers, as stated in Malachi 2:7. For the lips of a priest ought to preserve knowledge, and from his mouth men should seek instruction, because he is the messenger of Yahuwah Almighty. The priest mentioned in these verses refers to Levitical priests, who during the prophetic era were sent by God to proclaim His words. Babasahin po natin sa Tagalog. Kaya naman, ang mga tao ay dapat humingi ng aral ng Diyos mula sa kanyang mga sugo, tulad ng sinasabi sa Malakias 2:7. Ito nakasulat sa Malakias 2:7. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangingat ng kaalaman, at kanilang marapat hanapin ang kautusan ng kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Malakias 2:7. Paliwanag, ang saserdoting binabanggit sa mga talata ay tumutukoy sa mga saserdoting Levitiko na noong panahon ng panghuhula ay sinugo ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mga salita. Sa makatwid, ayon po sa paliwanag ng Iglesia ni Cristo, ang dahilan kung bakit dapat hanapin kay kapatid na Felix Manalo lamang ang mga salita ng Diyos ay sapagkat ang katumbas niya bilang quote-unquote ang sugo ay ang mga saserdote. E noon, anong tungkulin ng saserdote? Sila po ay nagtuturo, di ba? Nagtuturo ng kautusan ng Diyos. Kaya nga sinabi sa Malakias 2:7, hanapin ang kautusan sa kanyang bibig. Ang kapatid na Felix Manalo, dahil siya po ay sugo, siya po ay tunay na saserdote, siya lang ang may karapatan mangaral sapagkat siya lang yung saserdote. Teka muna. Totoo ba yun? Sino ba ang tinutukoy na saserdote ngayon? Kasi alam ko, ang kapatid ni Felix Manalo, Levitico ba siya? Yeah. Pero sino ba ang tinutukoy ngayon, sa panahon natin ngayon ng mga saserdote? Sino po mga kapatid? Pakinggan natin. Unang Pedro 2:9-10. Datapwat kayo'y ang tinutukoy ni Apostol Pedro, lahat ng mga tinawag. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagka-saserdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan ngayong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na ng nakaraang panahon ay hindi bayan, dapat ngayon bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, dapat ngayon nagsipagkamit ng awa. Ang binabanggit ni Apostol Pedro, yung bayan ng Diyos ngayon. Sino sila? Yung mga tinawag sa loob ni Yahushua. Anong turing ng Diyos sa mga tinawag sa loob ng Panginoong Yahushua? Sabi po, makaharing pagkasaserdote. Kaya tayo po bilang mga kaanib sa katawan ng Panginoon Yahushua, tayo po ay mga saserdote. Hindi lang saserdote, dito po sa pahayag ng Panginoon Yahushua. At mula kay Yahushua Kristo, na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, at ginawa tayong kaharian, mga saserdote ng kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. Napansin niyo po, mga kapatid, yung karapatan po ninyo, yung karapatan ko, yung karapatan nating lahat kung tayo tunay na sumasampalataya sa ating Panginoon Yahushua. Kung tayo tunay na sumasampalataya at sumusunod tayo sa ating Panginoon Yahushua, anong sabi ni Apostol Juan? Kinalagan yung kasalanan natin. Diba? Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong
Yahusha. Sa mga katwid, lahat ng tinawag. Lahat tayo, mga kapatid. Lahat tayo. Ang turing sa atin, tayo po ay mga saserdote. Tayo po ay mga hari. Hari, saserdote, yan po tayo. Ibig sabihin, tayo po mga ambasador. Yung ambasador, hindi lang tumutukoy yan sa mga opisyal na ministro, mga tagapangaral. Lahat tayo, ambasador. Anong tungkulin ng ambasador? Iproklama, ibalita tungkol sa kaharian. Ibalita ang ukol sa ating Panginoong Yahusha. Kaya kung titingnan po natin yung Roma 10:15, yung mga tinutukoy doon ng mga sinugo, sino po? Lahat tayo. Lahat tayo mga sinugo. Hindi ibig sabihin na dahil tayo mga sinugo, tayo po ay ang sugo. Hindi ibig sabihin, ikaw ang sugo, ikaw ang sugo, ako ang sugo. Hindi, lahat tayo mga sinugo. Ibig sabihin, dapat tayong pumaroon. Dahil tayo mga ambasador ng ating Panginoong Yahusha. Bakit? Saserdote, hari, nire-representa ang ating Panginoong Yahusha. Kaya nga nung nandito pa sa lupa ang Panginoong Yahusha, nung kausap niya kanyang mga alagad, mga tinawag, anong sabi? Pakinggan natin ng Juan 20, 19 hanggang 21. Nang kinahapunan nga ng araw na yon, na unang araw ng sanlinggo, at nang nagpipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan ng mga Hudyo ay dumating si Yahusha at tumayo sa gitna at sinabi sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ang kanyang ipinakita sa kanila, ang kanyang mga kamay, ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad nga'y nangagagala nang makita nila ang Panginoon. Sinabi ng muli sa kanila ni Yahusha, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Ang kausap dito ng Panginoon Yahusha, sino? Mga alagad yan. Yung mga sumampalataya sa Kanya. Kasama tayo doon. Anong pinagagawa? Sabi niya, kung paano sinugo ako ng Ama, sinusugo din naman ko kayo. Sa makatwid, ang ibig sabihin ng Panginoon Yahusha, na binabanggit dito ng sugo, pinadadala tayo. Kaya nga sabi niya sa 1:15, lumabas kayo Go out, ibalita ninyo ang ebanghelyo. Kasi kung hindi natin ibabalita ang ebanghelyo, paano malalaman ng tao? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Roma 10:15, paano sila magbabalita kung hindi sila pinadadala? Mga kapatid, tayo po mga sinugo. Pero hindi ibig sabihin tayo ay ang sugo. Hindi yung tungkulin. Yun po ay aksyon na dapat natin gawin bilang mga ambasador, bilang mga saserdote at mga hari ng ating Panginoong Yahusha. Bilang alagad, dapat tayo pumaroon at ibalita natin ang tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin ng sinugo. Kaya kung titingnan po natin itong paliwanag ng Iglesia ni Cristo na ang tinutukoy daw ng Roma 10:15 ay ang tanging tungkulin ng kapatid na Felix Manalo, ang tanging na ito ay tumutukoy, yung mga sinugo ay ang tumutukoy daw ay isang tanging titulo o tungkulin, mali po yun. Ang tinutukoy po ron, tayo ay dapat pumaroon para ibalita ang ukol sa ating Panginoong Yahusha. Anong tawag po doon? Ebanghelyo. Ano yung ebanghelyo? Yung pong katunayan ng Panginoong Yahusha na matay, binuhay na mag-uli, at ngayon ay nasa langit. Kung tayo sasampalataya roon, tayo magkakamit ng kaligtasan. Sa makatwid, yung paliwanag ng Iglesia ni Cristo, ukol po sa Roma 10:15, yan po ay mali. Hindi po yan totoo. Pero ang nakakatawag ng pansin at nakakalungkot, yung pong pagtuturo ng Iglesia ni Cristo sa programang ito, di ba? Kasi pagkatapos silang basahin yung Roma 10:15, pagkatapos basahin yung Roma 10:15, anong kanilang konklusyon? Ayon po kay Apostol Pablo, binasa po natin, ang maliligtas ay ang mga nakapakinig at sumampalataya sa pangangaral ng sugo ng Panginoong Diyos. Sino daw po yung sugo ng Panginoong Diyos? Walang iba kundi ang kapatid na Felix Manalo. Kaya kung titingnan po natin yung konklusyon na ito, kung susubukin natin ang konklusyon na ito, medyo
Nakakadisappoint. Kasi baka malin lang ang tao eh. Tingnan niyo po, ayon po kay Apostol Pablo, binasa po natin, ang maliligtas ay ang mga nakapakinig at sumampalataya sa pangangaral ng kapatid na Felix Manalo. Paano kapag mayroong isang tao hindi dumaan kay kapatid na Felix Manalo? Nag-aral siya ng Biblia. Nanalangin siya. Pero hindi kilala ang kapatid na Felix Manalo. Ibig sabihin ba, hindi niya makikilala ang Panginoong Yahushua? Ibig sabihin ba, hindi na siya maliligtas? Paano yung mga nagsuri noon? Noong 1600s, 1700s, 1300s, binasa nila ang Biblia. Sumampalataya sa Panginoon Yahushua. Pero hindi kilala ang kapatid na Felix Manalo. Paano ngayon? Maliligtas pa ba sila? Ibig sabihin ba, ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi po noon, ngayon, ibig sabihin ba ngayon, kapag ka ang tao hindi nakinig sa pangangaral ng kapatid na Felix Manalo, hindi kaligtas? Yan po ay kailangan natin sagutin. Sa panahon natin ngayon, kapag ang tao nagbasa ng Biblia pero hindi nakinig sa pangangaral ng kapatid na Felix Manalo, siya ba'y hindi ligtas? Kasi kung sasabihin natin hindi siya ligtas na nahuhulugan, ang tao ay kailangan munang dumaan ni kapatid na Felix Manalo para maligtas. Di ba? Yan kasing sinasabi ngayon ng Iglesia ni Cristo. Hindi ka maliligtas. Maliban na lang makinig ka sa pangangaral ng kapatid na Felix Manalo. Kung hindi ka nakinig sa pangangaral ng kapatid na Felix Manalo, kahit magbasa ka pa ng Biblia, hindi ka maliligtas. Kahit sumampalataya ka pa kay Yahushua, hindi ka maliligtas. Isipin niyo po yun, mga kapatid. Kailangan pa tayong dumaan sa iba pa bago tayo maligtas. Pero anong sabi ng Panginoon Yahushua? Sumagot si Yahushua, ako. Di ba napakaliwanag yun? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating Ama kundi hindi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, walang ibang tagapamagitan. Kasi kung sasabihin natin dapat muna tayong makinig sa pangangaral ng kapatid na Felix Manalo, edi ginawa natin siyang tagapamagitan. Mali po yun. Ang sabi po, ako! Sabi ng Panginoon Yahushua, hindi sila. Ang sabi ng Panginoon Yahushua, ako! Ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya hindi po totoo na kailangan kang munang makinig sa pangangaral ng quote-unquote ang sugo. Ang totoo, merong ang sugo talaga eh. Meron. Pero hindi siya ang kapatid na Felix Manalo. Ang kapatid na Felix Manalo, isa sa mga tagapangaral, isa sa mga sinugo, kasi kung tutusin, lahat naman tayo mga sinugo, pero merong banggit, merong isang special. Kaya ngayon salitang ang, ano yung sa Griego? Yung definite article, the, di ba? The messenger. Kasi yung ang sugo sa English, the messenger, meron po talaga noon. Meron po talagang dapat kilalanin ng tao na ang sugo. Sino kaya? Sino kaya yun? Basahin po natin ang mga huling talata na ating babasahin, pag-aaralan dito po sa programa ngayon. Dito po sa Juan 6:29, sumagot si Yahushua at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinugo. Sino po yung ang sugo? Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Huwag niyo pong sabihin sa akin yung dapat sampalatayanan dito ay kapatid na Felix Manalo. Kasi ayon sa paliwanag ng Iglesia ni Cristo, yung Juan 6:9, yung gawa daw ng Diyos ay ang gawang pagsusugo. Mali. Mali. At yun ang tatalakayin natin, hindi next week, next week. Kasi next week ang tatalakayin po natin tungkol sa isang katawan ng Panginoon Yahushua. Pero babalikan po natin itong Juan 6:29 sapagkat napakalaking pagkakamali ang pagkaunawa ng Iglesia ni Cristo sa Juan 6:29. Kasi ang sinasabi nila, yung gawain ng Diyos, yung gawa ng Diyos sa binabanggit sa 6:29 ay ang gawa niyang pagsusugo. Hindi. Ang gawa ng Diyos ay yung sampalatayanan, yung kanyang sinugo. Malaking pagkakaiba yun. Sino po ba yung kanyang sinugo?
walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Yan ang gawa ng Diyos na ang tao sumampalataya sa kanyang sugo. Sino yun? Ang sugo, ang Panginoong Yahushua. Kaya kapag ipipilit ng Iglesia ni Cristo na ang sugo ay ang kapatid na Felix Manalo, bahala na po kayo mga kapatid. Ginawa ko ng bahagi ko, basta para sa Assembly of Yahushua, ang sugo, walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Hindi po, walang karapatan kapatid na Felix Manalo na angkinin yung pong ang sugo para sa kanya. Yung ang sugo ay para lang doon po sa ating Panginoong Yahushua. Okay po? Natatapos na po ang ating pag-aaral. Tayo po ay tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, salamat po na maraming sa iyo. Yahuwah Aba mula sa langit, patuloy kang nahahabag sa amin. Kaya nagsugo ka ng iyong anak. Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Siya lamang ang aming kailangan. Hindi namin kailangan ang iba pang tagapangaral, sapagkat siya ang kaisa-isang tagapagturo na aming dapat sampalatayanan. Panginoong Yahushua, ikaw po ang sugo. Ikaw po ang aming mensahero. Ikaw po ang aming tagapagligtas at Panginoon. Nawa, maibalita namin sa lahat ang ukol po sa iyong gawaing kaligtasan para magampanan namin ang mga tungkulin namin bilang mga tinawag. Ama, pakibasbasa ng lahat ng mga makikinig. Maliwanagan po sila sa kahulugan ng iyong mga salita. Matuto kaming lahat sumubok at sumuri sa lahat ng mga aral na aming tinatanggap. Kami po'y sumasampalataya, Ama. Tininig mong aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Okay po mga kapatid, kami po nagpapasalamat that you were able to stay with us and study the Word of God together with us sa susunod na linggo. Ang ating tatalakayin naman ay ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo na ang katawan ni Yahushua, katawan ni Cristo, ay yun daw po ang Iglesia ni Cristo na organisasyon. Kaya alamin po natin kung totoo po yun. Kaya sana po ay makabalik po kayo sa susunod na linggo sa ating pong ginagawang mga pagsusuri ng mga aral ng ating Panginoon Diyos. Natatapos na po ang ating Bible study ng Yahuwah Aba and Yahushua HaMashiach. Bless all of us.